nauna. Thank you, thank you. Ang pangalan ko, Domingo Castro Jr., 52. Bali, 4 po yung anak ko, 6 kami lahat dito. Kasi dito sa basura, ito lang yung pinakamadaling pinasukan namin trabaho kasi kagaya ko walang pinag-aralan. Dito walang pinipili basta kaya mo magtrabaho. Kasi nga, bulog siya. Wala namang sahod. Mahirap talaga, hindi lang basta mahirap lang. Kasi unang-una yung gising namin sa madaling araw, kailangan gising ka na ng 12:30 ganyan. Kasi mag-uumpisa kami ng trabaho 2:00. Kaya gigising ka ng 12:30, prepare ka na. Eksakto pagdating dun sa ruta. Pero karamihan, kagaya ngayon, maaga kaming natapos. Maaga na sa amin to, 2 trip lang kasi. Pero yung mga ibang araw namin, kagaya ng Merkules, 4 na trip. Abutan kami ng hapon. Hindi lang doon siguras yung trabaho namin. Mahirap talaga. Tsaka delikado pa. Kagaya ng mga napapabalita noon na yung mga nasasabit sa wire, ganyan. Tsaka kung mataas na yung karga, madidisgrasya, mahulog. Yan. Hindi lang yun. Tsaka yung pagkakuan, may mga bubog, yung mga alo-alo. Maraming nasusugatan sa amin. Mahirap talaga. Kapag tag-ulan na, yung kailangan din may mga gamit na kapote, ganyan, mga buta. Kung butas yung buta, wala na, kawawa na, mababad na yung pamo sa tubig. Marami kaming iniinda sa katawan. Marami. Sakit ang katawan namin. Lahat kami meron. Sa totoo lang, pagka nagpamedical po siguro kami, maraming sakit na makikita na sa amin. Kagaya po nung magkasakit ako, ilang buwan ako hindi nakatrabaho. Mahirap ang trabaho ng mga garbage collector natin kasi yung palagi everyday ang kanilang ginagawa kasi medyo madumi nga yung basura, mabigat pa sa trabaho, kailangan medyo malakas yung tisiklan mo. Yet they go overtime, umulan man o bumagyo o holiday man o hindi kasi ang basura wala namang pinipiling panahon. Meron sana, pero doon po sa amin kasi wala naman po kami inaasahan sa probinsya namin na buhay. Ni lupa nga, wala kami doon. Kaya dito na kami, parehas naman kami mag-asawa. Nabubuhay naman kami araw-araw na iraraos namin. Wala naman po kaming ibang mapasukang trabahong iba, kundi dito lang. Bali, kung naitulong niyan, karamihan sa amin, 300 plus, hanggang 400, gano'n, sa isang araw. Kaya tipid-tipid na. Kung meron yung mga nakukuhang dilata na pwede pa, iniuwi namin na para nung na-close itong open dump site natin, andito yung mga waste pickers natin na everyday na namumulot yung mga recyclables dito sa open dump site natin.
nung mawala ng works nila dito sa open dump site, parang kinupkup natin sila para masustain yung economic life nila sa mga pamilya nila. Kinuha natin na nagiging volunteer sila to augment yung lack of manpower doon sa Solid Waste Management Division. So with that, gumawa kami ng waiver na wala tayong as to yung monthly salary na ibibigay natin sila. Whereby, nakikita naman nila kasi na yung nare-retrieve yung mga basurero at the end of the day, yun ang pwedeng nakakasustain sa economic situation ng pamilya nila, problem nila. So with that, habang tumatagal, nagugustuhan nila yung trabaho nila. Meron nga nagvo-volunteer na mga 5 years, 10 years, 15 years, in spite na napaka-hazardous yung trabaho nila. But ang naiisip nila yung makakatulong sila sa city natin, at saka yung camaraderie, and then most especially yung concern natin na mga permanent employees of the division na inaalagaan natin sila. Meron kaming study na ginagawa na yung pagbabasura ninyo magiging maayos na. Hindi na kayo masyadong may expose. Yung mga basurahan malalaki na yan. Kukunin na lang niya ng truck. Ano? Tatapon dyan. No? So, trabaho nyo na lang. Kayo yung nandun na nag-aayos, lahat kayo. I-employ na lang nung private company. So, meron kayong sweldo, meron kayo rin na makikinabang doon sa mga recycle, isosort out nyo doon sa kwan. Kasi may mga malalaking makina na gagamitin na. So, ibig sabihin, magiging maayos ang inyong buhay. Dapat talaga yung pinapatupad nilang batas. Dalawang klase na lang kasi po yung pinapaayos ng gobyerno natin. Iwalay yung nabubulok at saka di nabubulok. Pero karamihan halo-halo na talaga. Ako ay nakikiusap sa ating mga kababayan. Tingnan po natin na maayos yung pag-segregate natin at pati yung pagbalot natin sa basura. Dapat medyo maayos-ayos kasi pag dinalay sa collection area, minsan kung papel lang ang tinaglagan nyo, nakakalat. So mahirapan yung garbage collector natin. Instead na pinalagay lang sa truck, wawalisan pa yan. At saka ilabas natin yung basura natin on time. Hindi yung nakalis na yung garbage truck saka natin ilalabas. Ito talaga mga volunteers natin. Deserve also our respect and admiration.